Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good morning, Armin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Armin! 2 in a row. Best News Program. Sa mahigit na 100 himpilan ng MBC Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalawang pagkakataon sa magkasunod na taon ng prestihiyosong Radyo Natin Excellence Awards. Muling hinirang ang 96.9 Radyo Natin Calapan bilang big winner nang maiuwi nito ang 5 mula sa 12 natatanging parangal. Individual category, 1 out of 5. And the winner for the best newscaster is Adonis Don Soratorio. Program category, 2 out of 5. And the winner for the best public service program is Radyo Natin at your service. And the winner for the best news program is Good morning, Armin! And 2 of 2 major awards. And the winner for the Broadcaster of the Year award is Adonis Don Soratorio. And the Station of the Year award goes to Radyo Natin Calapan. Maraming salamat po para sa inyo ang karangalan na ito. We are 96.9 Radyo Natin Calapan, the home of the champions. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Mula sa mga himpilang inyong pinagkakatiwalaan. 96.9 Radyo Natin Calapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Good morning, Armin! Mga balitang inaabangan, Sariwa, Mahalaga, naglalagablab, sabay-sabay na napapakinggan sa loob at labas ng probinsya. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Armin! Mula sa bulwagang pambalitaan ng 103.7 Radyo Natin Bungabong, narito na ang inyong magiging tagapaghatid balita. Tinanghal na Best Male Newscaster ng Mindoro Communicators Guild, Don Soratorio. Magandang umaga, Oriental Mindoro. Ngayon ay Webes, ika-30 araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. Mula dito sa 103.7 Radyo Natin Bungabong News Center. Narito ng pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng ating lalawigan. Good morning, Armin! Sa ulo ng mga balita, 115 bags ng bigas na ibigay na sa mga residenteng naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa lalawigan. LTO, may bagong schedule ng motor vehicle registration sa Bansud. Hog racer sa Bungabong, pinakiusapan ng DA na makiisa sa geotagging. Department of Agriculture Mimaropa, sasampahan ng kaso ang mahuhuling nangingikil gamit ang pangalan ni Director Christopher Banyas. 2.7 billion piso para sa mga biktima ng oil spill sa lalawigan na bayaran na. Dalawang magkakahiwalay na aksidente ng truck na itala sa lalawigan ng Oriental Mindoro kahapon. Good morning, Armin!
Ako Don Soratorio para sa programang Good Morning Ormin, ang tinanghal na two-time Best News Program sa Excellence Award ng MBC Media Group Radyo Natin Nationwide. At ang tinanghal na Best Newscast ng Mindoro Communicators Guild. Ang programang ito ay sa bayan na papakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan City at 25.3 Radyo Natin Pinamalayan. Good Morning Ormin. Sa detalye ng mga balita, nagkaloob ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng 150 bags ng tig 5 kilos na bigas at distilled water bilang tulong sa mga residente ng lalawigan na naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa isinagawang ceremonial turnover noong isang araw sa Mangyang Hall sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro. Ayon kay Felicidad Francisco, Senior Supervisor ng NGCP Government Relations and Regional Affairs Division, bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng kumpanya na layuning tumulong sa mga komunidad na naapektuhan ng mga kalamidad. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Vincent Gahul sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan sa ipinagkaloob na tulong ng NGCP. Anya malaking tulong ito para mapagaan ang kalagayan ng mga kababayang patuloy na bumabangon mula sa mga pinsala sa nakalipas na kalamidad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Good Morning Ormin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Life Extension Vitamin D3. Maiiwasan ang nakamamatay na stroke kapag tayo ay may mataas na vitamin D3 level sa ating dugo. Ugaliin ang paggamit araw-araw ng Life Extension Vitamin D3. Ito ay tumutulong sa ating mga ugat para ito ay makapag-produce ng nitric oxide upang mapa-expand o dilate ang ating mga ugat at matulungan na makontrol ang pressure ng daloy ng ating dugo. Uminom araw-araw ng 2 hanggang 4 na soft gels ng Life Extension Vitamin D3 para ating maiwasan ang nakamamatay na stroke. Ang Life Extension Vitamin D3 ay gawa sa pinaka-prestihiyosong kumpanya sa Estados Unidos, ang Life Extension Foundation. Aprobado ng FDA Philippines at FDA USA, rekomendado ng mga medical doctors dito sa Pilipinas at sa abroad. Para sa mahabang buhay, mag-Life Extension Vitamin D3 araw-araw. Isang magandang balita sa mga taga-Bansud na nag-aabang ng motor vehicle registration. Dahil mayroon ng schedule na ilalabas ng Land Transportation Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bansud sa November 19. Sa naging anunsyo, 8 to 5 p.m., ang registration sa Bansud Sports Complex. Ihanda ang original ORCR ng sasakyang irirehistro at prangkisa para sa mga magpaparenta ng sasakyan o pampasada. Ayon sa LGU, huwag palampasin ang pagkakataong ito para makapagrehistro ng mabilis at walang abala. Hindi na kailangan bumiyahe pa sa labas ng bayan. Makipag-ugnayan sa Municipal Public Employment Service Office o tumawag sa 0919-615-1031 at sa kanilang official Facebook page, Municipal Public Employment Service Office, Bansud, Oriental Mindoro. Good Morning Ormin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng MX3. Tunay, natural, original, BM Extraordinary with MX3. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng geotagging ang Agriculture Office ng Bayan ng Bungabong sa mga may alagang baboy. Ayon sa tanggapan, ang lahat ng may-ari o nag-aalaga ng baboy na hindi pa na geotag ay maaari pang humabol, gayon din ang pagbibigay ng kumpletong impormasyon patungkol sa bilang at iba pang mga alaga. Tanging ang mga nakapagpasa ng kumpletong impormasyon ukol sa kanilang mga alagang baboy ang maaaring makatanggap ng tulong o benepisyo mula sa programa ng pamahalaan. Tulad ng insurance sa alagang baboy sakaling magkaroon ng zone progression mula sa red zone patungong pink zone. Sa mga nagnanais magpa-geotag, makipag-ugnayan sa inyong barangay, i-komento sa social media page ng DA Bungabong ang mga detalye tulad ng buong pangalan, barangay, cellphone number at bilang ng alagang baboy. Good Morning Ormin. Isa namang babala sa publiko galing sa Department of Agriculture Mimaropa. Napag-alaman ng DA Mimaropa na may mga gumagamit ng pangalan ng Regional Executive Director Christopher R. Banias para sa makapanlinlang ng mga individual upang makahingi ng hindi otorisadong bayad o anumang gawaing nauugnay sa transaksyon na may kapalit na pera. Hindi kinukonsinti ng kagawaran ng pagsasaka ang anumang mapanlinlang na gawain. Sinisiguro ng ahensya ang mga karampatang legal na aksyon laban sa sinumang individual o grupong napatunayan nagkasala.
Hinihimo kayo ng publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-report sa anumang kahina-hinalang transaksyon. Maaring iulat ka agad sa Department of Agriculture Mimaropa telephone number 02-9827-4350 o sa mga otoridad, NBI at PNP. Maaari rin personal na magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page na www.facebook.com/DARFO Mimaropa upang magulat ng kanilang mga reklamo. Good morning, Ormin! Oras sa buong lalawigan. 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, Ormin! Don Soratorio kasama niyo pa rin dito sa programang Good Morning Ormin live na napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Kalapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Magbabalik ang iba pang detalye ng mga balita, panatili nakatutok dito sa programang Good Morning Ormin. Ormin! And the winner for the best news program is Good Morning, Ormin! Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good morning, Ormin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Kalapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Ormin! 2 in a row. Best News Program. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Natin Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako nga pala si Jet, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang mata ko. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. And the winner for the best news program is Good Morning, Ormin! Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good morning, Ormin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Kalapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Ormin! 2 in a row. Best News Program. Good morning! Radyo Natin! Good morning, Ormin! Oras sa buong lalawigan. 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Good morning, Ormin!
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Subukan ang bisa at galing ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pakinggan ang kanilang programa sa ating mga himpilan araw-araw, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Rice Coffee Mix, mabibili na sa buong lalawigan. Balik tayo sa detalye ng iba pang mga balita. Dalawang magkahiwalay na aksidente ng truck na itala sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Raymond Iglesiario, balita mo. Magandang umaga. Sumalpok ang isang mini dump truck sa pababang bahagi ng Mabaho Road, Barangay Cabalwa, Mansalay, Oriental Mindoro, umaga ng Oktubre 29, taong kasalukuyan. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Habang isinusulat ang balitang ito, ay wala pang inilalabas na formal na ulat hinggil sa kalagayan ng driver at kung may iba pang nasaktan sa aksidente. Ang investigasyon ay kasalukuyang sinasagawa upang matukoy ang mga detalye at mapanagot ang mga kinaukulan. Samantala, sa kaparehong petsa, isang truck naman na may lulang ibabiyahing isda ang sumemplang sa Barangay Kaligtasan, Bungabong, Oriental Mindoro bandang 2:00 ng hapon. Ayon sa inisyal na ulat, nawalan umano ng kontrol ang driver habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada sa naturang barangay dahilan upang tumaob ang truck at mangalat ang mga isdang sakay nito. Agad namang responde ang mga residente at otoridad upang tulungan ang mga biktima. Dinala sa ospital ang driver at pahinante ng truck matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. At yan ang balita para sa oras na ito mula dito sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, Oriental Mindoro. Raymond Iglesiario, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Good morning, Ormin! Maraming salamat, Raymond Iglesiario ng 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. Good morning, Ormin! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinagaling, at mas pinahusay. Mabibili sa mga butika. Zantone Plus Gold. 2.7 billion piso para sa mga biktima ng oil spill sa lalawigan na bayaran na. Magandang umaga. Umabot sa 2.7 billion pesos ang kabuuang halaga ang naibayad na sa claims ng mga naging biktima ng oil spill sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Paglubog ng MT Princess Empress noong February 28, 2023. Batay sa mga datos na nailabas hanggang September 2025, mula pa lamang sa bayan ng Mansalay, Pinamalayan, Gloria, Bulalakaw at Pola ang nakakuha ng damages claim mula sa Aqueduct Support Services Incorporated. Narito naman ang breakdown ayon sa post ng Provincial Information Office ng Oriental Mindoro. 40,807 claims na may kabuuang halagang 3.8 billion pesos. 35,418 claims ang naaprubahan at 33,731 ang nabayaran na. Cleanup and preventive measures. 1.6 billion pesos ang naibayad mula sa 49 claims. Fisheries, 1.071 billion pesos ang bayad na mula sa 33,649 claims. Samantala, patuloy pa rin under evaluation ang mga property damages at sa tourism na may halagang 2.035 billion pesos mula sa 33 claims at ang mga para sa re-evaluation at masusing assessments at iba pang claims na naisumite sa tanggapan ng Aqueduct Support Service Incorporated ang mga hindi pa kasama sa nasabing nababayaran. At yan ang balita para sa oras na ito mula dito sa 103.7 Radyo Natin Bungabong, Oriental Mindoro. Don Soratorio para sa Radyo Natin Nationwide. Good morning, Ormin! Balik tayo sa detalye ng iba pang mga balita. Na ipamahagi na ang 25 ulo ng kambing sa 25 affected hog raisers sa bayan ng Rizal Occidental, Mindoro. Ayon sa tagapan ng Provincial Veterinarian, patuloy sila sa mandato makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa mga nag-aalaga ng baboy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga alternatibong pamamaraan tulad ng pag-alaga ng kambing na makakaragdag sa kanilang kita at hanap buhay. Ang gawain ay atas ni Governor Eduardo Gadiano sa suporta ni Vice Governor Anisita Diana Apigotayag at miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa pangangasiwa ng PVED Leonie Coden. Kasama ang OPV Technical Staff at Municipal Agriculture Office Rizal. Samantala, isinagawa naman noong October 28 sa Quezon City ang Luzon Cluster Stakeholders Consultative Meeting on Proposed Rice Bill. Ayon sa pagpupulong, ang talakayan ay makuha ang mga mungkahi mula sa mga kinatawan ng local government units
rice millers, traders at iba pang pangunahing stakeholders kaugnay ng mga panukalang amyenda sa Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203 sa ilalim ng Rice Industry and Consumer Empowerment House Bill No. 1 layong palakasin muli ang kapangyarihan ng National Food Authority upang magrehistro at magsagawa ng inspeksyon sa mga bodega. Kumpiskahin ang mga naimbak na bigas. Pamahalaan ang buffer stocks, regular na maglabas ng supply at gamitin ang kita upang bilhin ang palay sa mga makatarungang presyo. Para sa matatag na supply at presyo ng bigas, habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka at mamimili. Bilang host region, tinanggap ni DA Maropa Regional Executive Director Christopher Banyas ang mga kalahok mula sa iba't ibang rehiyon sa Luzon sa ginanap na pagpupulong. Samantala sa Romblon, nanawagan naman si Mayor Gregory Ramos sa mga residente ng Kahidyokan na maghanda sa posibleng pagpasok ng isang bagyo sa bansa sa susunod na linggo. Batay sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa na inilabas noong October 26, 2025. Ayon sa alkalde, posibleng mas malakas pa ito kaysa sa bagyong Opong na tumama sa lalawigan kumakailan. Kaya't maaga pa lamang ay pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ang mga kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng mga residente. Kabilang ang paghahanda ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at mga lokal na pamahalaan ay posibleng magkaroon ng forced evacuation sa mga lugar na itinuturing ng landslide, flood, and storm surge-prone areas. Ayon pa kay Ramos, 3 Strategic Operations Center ang itatayo sa bayan sa Cambulao, Lumbang East at Poblasyon upang masiguro ang mabilis na koordinasyon at agarang pagtugon sakaling lumala ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Nag-utos din ang alkalde sa lahat ng barangay na ihanda ang kanilang Quick Response Fund at mga pagkain at relief supplies na maaring ipamahagi sa oras ng pangangailangan. Kasabay nito, pinayuhan ni Ramos ang mga magsasaka na anihin agad ang kanilang mga pananim at iligtas ang mga hayop at iba pang kabuhayan, habang ang mga mangingisda naman ay pinapaalalahan ng ilagay sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka dahil sa pagpapatupad ng no sail policy 3 araw bago ang inatasang paglapit ng bagyo. Sa kabila ng paghandang ito, umaasa si Ramos na hindi matutuloy o lilihis ang bagyo upang hindi na muling maapektuhan ang mga residente ng Kahidyokan at Karatigbayan. Samantala, ayon sa Pag-asa, may posibilidad na mabuo ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng October 27 hanggang November 2 at posibleng tumawid sa bansa sa pagitan ng November 3 hanggang November 9. Bagamat wala pang katiyakan ng direksyon at lakas nito, sinasabi ng ahensya na batay sa climatological pattern ng mga bagyong dumarating tuwing November, karaniwang naapektuhan ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, personal naman na tinanggap ng Provincial Social Welfare and Development Officer Abigail Ablania at Executive Assistant Rosana Cacho bilang kinatawan ni Palawan Governor Ami Roja Alvarez ang 23 laptop computers mula sa National Tax Research Center bilang donasyon sa Luwalhati Women Center of Palawan. Ginanap ang turnover ceremony kahapon noong November or October 28, 2025 sa Kapitolyo sa pangunguna ni Attorney Mark Lester Aure, Executive Director ng NTCRC. Kasama sina Giancarlo Rodriguez at iba pang opisyal ng gobyerno. Napag-alaman mula sa PNSWDO Ablania na ang naturang donasyon ay bunga ng isinagawang benchmarking activity ng NTRC sa LWCP nitong Marso taong kasalukuyan, kung saan nangako silang magkakaloob ng laptop computers bilang kanilang Corporate Social Responsibility Program. Ayon naman sa NTRC, layunin ng programang ito ay matulungan ang mga residente ng Luwalhati Women's Center, kabilang na ang mga bata sa ilalim ng Children in Need of Special Protection, na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa paggamit ng basic computer literacy training na bahagi ng kanilang healing at recovery process. Good morning, Ormin! Samantala, may balita tayo from the office of Senator Bongo, ating makakasama Marlon Palermo.
Magandang umaga. Buong pusong binati ng Senator Bongo, Chairman ng Senate Committee on Sports and Youth, si Alice the Dreamer Tagore Jr. na nagwagi ng bronze medal sa Modern MMA Boys 50 kilograms event ng 3rd Asian Youth Games na ginanap sa Manama, Bahrain. Inspirasyon sa kanyang mga kapwa kabataan at aspiring athletes ang kanyang ipinamalas na husay at talento sa international stage. Congratulations, the Dreamer. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Go lang ng go. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide. Good morning, Ormin! Maraming salamat Marlon Palermo ng 96.9 Radyo Natin Calapan City. Good morning, Ormin! Senator Amy Marcos isinusulong ang batas sa National Indigenous Peoples Day Act. Isinusulong ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill 1130 or National Indigenous Peoples Day Act para gawing special non-working holiday ang August 9 bilang araw ng mga katutubong Pilipino at ang buwan ng Agosto bilang National Indigenous Peoples Month. Hindi umano layunin ng senador na nais lamang nilang walang pasok. Hindi ito umano tungkol sa pahinga kundi sa pagbibigay ng halaga sa ating mga kapatid na katutubo na madalas pa ring naaapi at hindi nabibigyan ng boses. Ang Senate Bill 1130 ay batas na magdedeklara sa araw ng August 9 bilang special non-working holiday. Isipin nyo, sila na nga ang nauna dito pero sila pa ang madalas nahuhuli sa progreso at pagkilala. Diba? May holiday tayo para sa lahat. Pasko, Idul Fitr, mga bayani at kung ano-ano pa. Pero yung mga OG na Pinoy, wala man lang araw para sa kanila. Nako unfair yun, besh. Kaya ako, simple lang ang hiling. Isang araw lang para sa mga katutubong Pilipino para kilalanin natin ang kanilang tapang, dangal at kultura sa ating pagka-Pinoy. Yan ang wika ni Senator Amy Marcos. Mula dito sa 103.7 Radyo Natin Bungabong, Oriental Mindoro. Don Soratorio para sa Good Morning Ormin. Good morning, Ormin! Para sa buong lalawigan, 31 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Magbabalik po kami makalipas mo ng ilang sandali. Good morning, Ormin! Good morning, Radyo Natin! Good morning, Ormin! And the winner for the best news program is Good morning, Ormin! Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good morning, Ormin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Ormin! 2 in a row. Best News Program. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Sulit na internet ba ang hanap mo? Subukan na ang Catsi Sulit Fiber 888. Yes, you heard it right. Sa halagang 888 pesos kada buwan, makakakuha ka ng mabilis at maaasahang internet na perfect para sa iyong pang-araw-araw na gamit. Available sa lahat ng Catsi areas. Catsi Sulit Fiber 888. Ano pang hinihintay mo? Lipat na! Catsi Sulit Fiber 888 para sa abot kayang koneksyon. Mag-apply sa pinakamalapit na Catsi Business Center. Catsi Sulit Fiber 888. Hello, ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mahigit na 100 himpilan ng MBC Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalawang pagkakataon sa magkasunod na taon ng prestihiyosong Radyo Natin Excellence Awards.
Muling hinirang ang 96.9 Radyo Natin Kalapan bilang big winner nang maiuwi nito ang 5 mula sa 12 natatanging parangal. Individual category, 1 out of 5. And the winner for the best newscaster is Adonis Don Soratorio. Program category, 2 out of 5. And the winner for the best public service program is Radyo Natin at your service. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin. And 2 of 2 major awards. And the winner for the Broadcaster of the Year award is Adonis Don Soratorio. And the Station of the Year award goes to Radyo Natin Kalapan. Maraming salamat po para sa inyo ang karangalan na ito. We are 96.9 Radyo Natin Kalapan, the home of the champions. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakaranas po ako ng matinding katinang lalamunan at sakit ng ulo at katawan. Pag-uwi ko po ay nakita ko ang HP turmeric tea ng aking tatay na ginagamit niya sa high blood at cholesterol niya. Uminom po ako kasi ito ay nabasa ko na may luya at luyang dilaw. Para pong hinagod ang lalamunan ko at gumuhit ang init na may konting anghang sa makatikong lalamunan. Kasunod po ay pinawisan ako at na-relax dahil sinabayan ko na rin pahit sa ulat katawan ng HP Liniment. Sobrang salamat po sa Diyos at may ganitong produkto. HP Turmeric Tea, mabisang inuminan. HP Liniment, mabisang pangaplas sa masasakit na katawan. Sa mababang halaga ay may magandang kalusugan ka na. Si Nurse Gina po ito, nagsasabing, stay home and be safe. Another product of Great Love Pharmaceutical, maker of HP Liniment. Epektibo, affordable, quality product. Mabibili sa inyong suking butika. And the winner for the best news program is Good Morning Ormin. Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good Morning Ormin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Kalapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good Morning Ormin! 2 in a row. Best News Program. Good morning, Radyo Natin. Good morning, Ormin. Oras sa buong lalawigan, 39 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Good morning, Ormin. Sa pagpapatuloy ng ating usapin patungkol sa mga diseases, ating mga kasama, ating mga kaibigan from the Provincial Health Office, ating makakasama si Ms. Ira Dimaano. Good morning. Hatid sa inyo ng Provincial Health Office at ng ating himpilan. Halina't alamin ang Oriental Mindoro Health Updates. Kumustahan sa kalusugan? Healthy morning, Mindoreños! Welcome sa Oriental Mindoro Health Updates, kumustahan sa kalusugan. Sa ngalan ng Provincial Health Office ng Oriental Mindoro, ako po si Ira Tuvera Dimaano, isang nutritionist dietitian at katuwang ninyo sa pagbibigay ng tamang pangkalusugang impormasyon. Sa pagpapatuloy ng ating mas pinatinding panawagan
panawagan hinggil sa mahalagang pangkalusugang paalala ngayong panahon ng tag-ulan, samahan niyo muli kaming alamin kung ano ang ibig sabihin ng dalawang natitirang letra sa tinatawag na wild diseases. Ngayong tag-ulan, maging alerto kontra sa wild diseases. Mga Mindoreños, tunay nga po na hatid ng ulan ang lamig at panandali ang ginhawa mula sa init ng tag-araw. Ngunit kasabay nito, may banta ng maraming sakit na dala ng ulan, baha, putik at pagbabago ng klima. Alam nyo ba mga kababayan na kahit ilang saglit lamang na kayo ay lumusong sa baha ay pwede nang magdala ng seryosong sakit? Isa sa pinakamapanganib ngunit kadalasang hindi agad napapansin tuwing tag-ulan ay ang sakit na leptospirosis. Ito ay isang bacterial infection na galing sa ihi ng daga o ibang hayop na maaaring nagdadala ng bakterya. Kapag ang ihi ng mga hayop na ito ay humalo sa tubig baha at napasok ang ating katawan sa pamamagitan ng sugat, galos, bitak o balat o kahit sa mata, bibig o ilong, maaari tayong mahawa. Hindi rin ito instant nararamdaman, kaya delikado. Minsan, ilang araw pa ang lumilipas bago lumabas ang sintomas. Kung ikaw o ang kapamilya mo ay lumusong sa baha ng tapak o nakatsinelas lamang, may galos, sugat, bitak-bitak na talampakan at ikaw ay nakaranas ng lagnat, matinding pananakit ng katawan o kalamnan, lalo na sa parte ng hita at likod, namumula o naninilaw ang iyong mata, nahihilo, nasusuka, walang ganang kumain, masakit ang tiyan at may paninilaw ng balat o ihi na kulay tsaa, huwag pong baliwalain. Ito ay maaaring sintomas ng leptospirosis. Kaya hanggat maaari, iwasang lumusong sa baha. Kung talagang kailangan lumusong, magsuot ng bota, makapal na medyas o waterproof na protection sa paa. Pagkatapos lumusong, agad maligo gamit ang sabon at linisin ang mga sugat. Ihiwalay ang basang damit at sapatos, ito ay labhan agad at i-disinfect. Kung nakaramdam ng sintomas, huwag na pong mag-atubiling magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital. Ang leptospirosis ay isang great imitator. Minsan ang sintomas ay parang trangkaso lamang pero habang tumatagal, mas lumalala. Ang mga may mahinang immune system tulad ng bata, buntis, senior citizen at may sakit sa bato o atay ay mas madaling dapuan ng komplikasyon, kaya't pag-iingat, early detection and treatment ang susi para makaligtas. Maging mapanuri at maagap. Hindi man natin kayang kontrolin ng pagbaha, kaya natin itong paghandaan at labanan. Kung may baha, may posibilidad ng leptospirosis. Para naman sa huling letra ng wild disease, ang D na tumutukoy sa dengue, isa sa pinakakaraniwan at delikadong sakit tuwing tag-ulan. Ang mga karaniwang sintomas ng dengue ay mataas na lagnat na umaabot ng 2 hanggang 7 araw, matinding sakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagkahapo o panghihina, pagkakaroon ng rashes o pantal, at pagdurugo ng gilagid o ilong. Kapag napabayaan, ang dengue ay pwedeng mauwi sa severe dengue o dengue shock syndrome, isang kondisyong maaaring ikamatay kung hindi maagapan. Hindi nangangailangan ng mamahaling gamot upang maiwasan ng dengue. Ang susi ay disiplina, kalinisan, at sama-samang pagkilos. Gamitin natin ang 4S strategy ng DOH. Ang una, search and destroy. Hanapin at sirain ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Sunod na S, self-protection measures. Gumamit ng mosquito repellent, magsuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon, lalo na kung pupunta sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Ikatatlong S, seek early consultation. Kung may lagnat na lampas 2 araw na, huwag hintayin na lumala, agad magpakonsulta sa health center o hospital. Ika-4 na S, support fogging and spraying. Kung may naitalang outbreak sa inyong barangay, makilahok at makiisa sa fogging operations. Pero tandaan, ang fogging ay pansamantalang solusyon lamang, mas mahalaga pa rin ang paglilinis ng kapaligiran. Ang laban kontra dengue ay hindi lamang laban ng isa. Ito ay laban nating lahat. Makialam, magmalasakit, maglinis at mag-ingat. Dahil kung walang kitikiti, walang lamok, at kung walang lamok, walang dengue. Muli, maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng wild diseases. Sa panahon ng tag-ulan, kalinisan at kaalaman ng ating sandata. Kaya't maging bahagi ng ating kampanya kontra wild diseases. Sana may natutunan kayo ngayong araw at para laging updated sa mga balita at tamang impormasyon sa napapanahong health issues, i-like at i-follow ang aming official Facebook page, ang PHO Oriental Mindoro. Ang programang ito ay bahagi ng information campaign ng Provincial Health Office sa pangunguna ni Provincial Health Officer 2, Dr. Shelo Angela A. Ante. Muli, ako po si Ira Di Maano, nagpapaalala, gusto namin healthy ka Mindoreño dahil ang kalusugan ng Oriental
Oriental Mindoro, yaman ng bayan, lakas ng kinabukasan. Good morning, Ormin! Maraming salamat, Miss Ira Dimano. And I would like to say thank you so much to Dr. Shelo Angela A. Ante ng Provincial Health Office. Philippine Standard Time, it is 10:45 in the morning. That time check was brought to you by MX3. MX3, tunay, natural, original. Be an extraordinary with MX3. At ngayon dumako naman tayo sa ating usapang agri tayo. Ating makakasama, Dennis Opes. Magandang umaga, Oriental Mindoro. Samahan ninyo ako upang alamin ang mga bagay na bigay ng kalikasan. Sa agrikultura, may mataas na ani, may malaking kita at maraming pagkain sa hapag para sa pamilya. Ang pulyar o likidong pataba ayon sa Department of Agriculture. Una, ang KAIMO o Indigenous Microorganism. Gamit pinadarami ang mga mikrobyo sa lupa. Ang IMO ay samut-saring komunidad ng mga kaibigang mikrobyo na pinadarami sa isang hiwalay o halos natural na kalagayan. Pwede itong likido bilang pulyar o solido. Binabalanse ng IMO ang ekolohiya ng mga mikrobyong kinakailangan para sa mabilis na proseso ng pagkabulok ng mga organikong bagay sa lupa. Tumutulong ang IMO sa pagbuo ng mahalagang pagkaing kinakailangan ng lupa upang mapalusog at mapalaki ang pananim. Nagsisilbi rin itong likas na pamuksa sa pagdami ng mga masasamang mikrobyo sa lupa. At ang panghuli, nakatutulong ito sa pag-alis ng sobrang amonya ng mga manukan at itikan at masamang amoy ng babuyan. At yan ay ilan lamang sa mga kaalamang pangkabuhayan sa tulong ng agrikultura. Ito ang inyong kaagapay sa agrikultura, Dennis Opes ng 96.9 Radyo natin Calapan City FM, Oriental Mindoro, nagsasabing pagmasipag, yayaman ka dahil may pera sa agrikultura. Usapang agri tayo! Good morning, Ormin! Maraming salamat, Dennis Opes ng 96.9 Radyo natin Calapan City. Good morning, Ormin! Singer or original recipe chicken? You can now enjoy all your KFC favorites in one epic box. Load up with KFC's fully loaded box with either Singer Steak or Singer Burger, which comes with original recipe chicken, creamy mushroom soup, mashed potato, rice, and a drink, all in one meal. It's finger-licking good. Visit us at KFC Calapan. Good morning, Ormin! Just make sure, pag kayo ay nag-KFC, kayo ay healthy. Napakahirap na buhay. Mas mahirap pa kapag ikaw ay nagkasakit. Kaya para sa tibay ng katawan araw-araw, mag-Nature C na kaibigan. Ang Nature C ay parang matulungan ang ating immune system sa paglaban sa karamdaman. Kaya para sa mas malakas na immunity, mag-Nature C. Nature C with calcium ascorbate, zinc, glycine max, and moringa or malunggay. Nature C 4-in-1, katawan ng ating puhunan sa pagtatrabaho, kaya huwag itong pabayaan. Mag-Nature C. Available na ito sa mga butika sa inyong lugar. Kaya kung kayo ay farmasya at wala pa kayong stocks, tawag lang kayo sa amin para ma-refer namin kayo sa mga distributor dito sa ating lugar at malagyan kayo at maging available na din sa inyo itong Nature C. Available na po ito sa Paul Inang Pharmacy, Bungabong Public Market, Farmacia Gloria, Bungabong Public Market, at mabibili na rin ang Nature C sa Lons Pharmacy Enterprises, Barangay Tawiran, Calapan City, tapat lang po ng MMG Hospital at dyan sa Butika ng Bayan, Pinamalayan. Good morning, Ormin! 10:47, magbabalik po kami makalipas lamang ng ilang sandali. Good morning, Ormin! Good morning, Radyo natin. Good morning, Ormin! And the winner for the best news program is Good morning, Ormin! Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good morning, Ormin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good morning, Ormin!
2 in a row. Best News Program. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo natin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Sulit na internet ba ang hanap mo? Subukan na ang Catsi Sulit Fiber 888. Yes, you heard it right. Sa halagang 888 pesos kada buwan, makakakuha ka ng mabilis at maaasahang internet na perfect para sa iyong pang-araw-araw na gamit. Available sa lahat ng Catsi areas. Catsi Sulit Fiber 888. Ano pang hinihintay mo? Lipat na! Catsi Sulit Fiber 888 para sa abot kayang koneksyon. Mag-apply sa pinakamalapit na Catsi Business Center. Catsi Sulit Fiber 888. I am Dr. Nino Rodil, a dentist, anesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo natin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Radyo natin. And the winner for the best news program is Good Morning Armin! Sa mahigit na 100 himpilan ng Manila Broadcasting Company Media Group, Radyo Natin Network sa buong kapuluan. Sa pangalawang magkasunod na pagkakataon, muling itinanghal bilang undisputed Best News Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Good Morning Armin! Sa bayang napapakinggan sa 96.9 Radyo Natin Calapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Balitang patas, totoo, mapagkakatiwalaan mo. Good Morning Armin! 2 in a row. Best News Program. Good morning, Radyo natin. Good morning, Armin. Oras sa buong lalawigan, 7 minuto bago ho alas 11 ng umaga. Good morning, Armin. At ngayon, dako naman tayo sa ating trabaho tips, sa ating makakasama si Ma'am GM, Miss Gladys Mabini. Alamin ho natin what to do when you feel like quitting on your leadership position. Good morning, ma'am. Trabaho Tips. Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Day 4 ng ating seryeng Lead Anyway, mga aral ng pamumuno kahit na masakit. At sa araw na ito, aalamin naman natin ang mga panukala kapag feeling mo ay gustong-gusto mo nang sumuko at ayawan ang iyong pamumuno. Dahil totoo naman, bilang isang manager or team leader, lalo na kung matagal mo na itong ginagawa, normal na may mga araw na nakakaramdam tayo ng pagkapagod at minsan kagustuhan na sumuko na lamang, lalo na kapag stressful ang environment at ang mga tao under us. Pero sa totoo lang, ang quitting ay hindi solusyon. At ang ating nararamdaman ay kadalasang sinyales na kailangan natin ng pahinga. Kaya narito ang ilang paalala na aming inihanda para sa inyo sa usapin na ito. Number 1, rest, don't resign. Katulad nga ng aking nabanggit. Sometimes, all you need is a weekend of quiet.
Yung ilayo mo muna ang iyong sarili sa mga responsibilidad na nakaatang sa'yo. Turn off your phone para malesen ang pressure. Ang trabaho, nandyan lang yan at hindi ka tatakasan ng purpose mo kahit na magpahinga ka paminsan-minsan. Rest is not weakness, it is wisdom. Number 2, balik tayo doon sa ating purpose. Bakit ka nga ba nagsimula? Sino ba ang iyong pinaglilingkuran? Kapag napagod ka, balikan mo ang dahilan kung bakit ka nandyan. Hindi natin kailangang maghanap ng panibagong magmo-motivate sa atin. Kailangan lamang natin na sariwain ang ating calling para manumbalik ang ating gana sa ating ginagawa. Number 3, maghanap ng makakapagbigay ng payo. Hindi naman natin kailangan na bitbitin na mag-isa ang ating mga inaalala. Kung tayo ay nabibigatan na, maaari tayong magkwento sa pinagkakatiwalaan nating mentor, kaibigan, or kahit sa family member na marunong makinig at makaunawa sa ating nararamdaman. Hindi kahinaan ang paghingi ng payo. Kasi kahit nga si Moses, 'di ba, meron siyang father-in-law na si Jethro kapag kailangan niya ng payo. At ang Apostol Pablo ay mayroon din namang Barnabas. Leaders need other leaders too. Number 4, refocus, not retreat. Kung nalilito ka na o nagdududa sa iyong role, try to step back. May pagkukulang ka ba o sadyang pasaway lang ang iyong mga kasama? Bakit ka ba sobrang napapagod? Evaluate. Hindi kailangan na talikuran ang lahat, lalo na kung alam mo na ang ginagawa mo ay bahagi pa rin ng purpose ng buhay mo. Baka kailangan mo lang ayusin ulit ang iyong mga priorities. So try to refocus. And number 5, pray and realign. Kasi baka hindi naman quitting ang gusto ni Lord na gawin mo, kundi renewing. Pinapahinto ka niya hindi para sumuko, kundi para makapagpahinga, magdasal at bigyan ng daan ang mas magandang perspective. So today, my friend, if you are tired, this is your reminder. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So, don't give up. The God who called you still has a purpose for you. And He is not finished yet. Sabi nga ng isang tula, rest if you must, but do not quit. Makatulong nawa ang mga panukalang ito para sa radyo natin nationwide. Gladys Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino. Good morning, Ormin! Maraming salamat, Ma'am GME's Gladys Mabini ng Radyo Natin Nationwide at Radyo Natin Ormin. Mga kaibigan ng trabaho tips ay maririnig nyo araw-araw sa Radyo Natin Nationwide News. That's between 7 to 8:30 in the morning. At Good Morning Ormin, 10 down till 11 o'clock ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. At syempre, gladly yours! Ang finalist sa Catholic Mass Media Awards 2025 ay maririnig nyo 2 down till 3 o'clock in the afternoon. That's every Saturday. At syempre mga kaibigan, maririnig nyo yan sa more than 150 radyo natin stations, Luzon, Visayas at Mindanao. At may trabaho with Sir Barbie Atienza, Sunday, 5 p.m. sa DCRH. Good morning, Ormin! At ngayon, dako naman tayo sa ating sports balita. Magandang umaga. Sa larangan ng larong Muay Thai sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain, wagi si Lair Anin Hina at Seth Gabriel Bueno ng tig-isang gold medal. Sa girls, Y Crew 14-15 Muay at boys, Y Crew 14-15 Muay respectively. Panalo rin sina Tyrone Hamburillo at John Briggs Ramiscal sa mixed team Muay naman matapos dumanahin ang finals with a score of 9.20. At yan ang sports updates para sa oras na ito. Mula dito sa 105.3 radyo natin Pinamalayan, Raymond Gliserio, Game On at updated sa Sports Balita. Good morning, Ormin! Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Pahayag 1-3. Good morning, Ormin! Ayan, maraming salamat. Marlon Palermo ng 96.9 radyo natin Kalapan. And Raymond Igliserio ng 105.3 radyo natin Pinamalayan. Good morning,
morning, Ormin. Mga kaibigan, maraming salamat din sa ating mga kababayan na patuloy pong tumutok sa amin. Let's stand down to 11 o'clock in the morning dito sa Good Morning Ormin. At syempre, ang ating mga kababayan dyan sa Calapan City at sa mga karatig bayan ng lungsod ng Calapan. At syempre, dyan sa Pinamalayan, magandang umaga. Sina Tita Julie and the rest of the guys there. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan sa Pinamalayan Public Market. At syempre, dyan sa karatig bayan ng Pinamalayan. And also dito ho sa ating mga kababayan sa Bungabong Public Market. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa palagiang pagtutok dito sa programa ang Good Morning Ormin. At syempre sa tatlong radyo natin stations lalawigan ng Oriental Mindoro. Good morning, Ormin. At syempre mga kaibigan, andito ho kami to give you solution sa inyong mga pinuproblema sa inyong mga negosyo. Partners ho tayo sa paghahanap ng isang napakagandang solusyon para ho bago ho mag-end ang year, mabigyan ng solusyon ang mga problemang iniisip nyo tungkol sa inyong mga negosyo. Andito po ang tatlong pages ng radyo natin Bungabong, Pinamalayan at syempre ang radyo natin Calapan. Good morning, Ormin. 10:59 at sumainyo isang oras na balitaan ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating lalawigan. Mga balitang hindi mo inaasahan, mga kaganapan kailangan mong malaman, mga impormasyon kailangan mong pahalagahan, lahat ng iyang buong-buo, walang labis, walang kulang. Inihatid sa inyo ng ating palatuntunan kasama ang buong pwersa ng 96.9 Radyo natin Calapan City, 105.3 Radyo natin Pinamalayan at 103.7 Radyo natin Bungabong. Nakasama din natin Miss Pearl Mabini, ang aming social media manager. At sa bahaging teknikal, Marlon Palermo, 96.9 Radyo natin Calapan, Raymond Iglesiero, 105.3 Radyo natin Pinamalayan, Dan Rev Concepcion, 103.7 Radyo natin Bungabong. Mga news correspondents, writers sa ating tatlong radyo natin stations Oriental Mindoro at News Director Darwin Dico. At ako naman Don Soratorio, ang inyong naging tagapaghatid balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Good morning Ormin. Bukas ulit 10 down till 11 o'clock ng umaga. Good morning, radyo natin. Good morning, Ormin. Merry Christmas from your friendly radio station, Radyo Natin. Radyo Natin. Live from the center of organic farming in Oriental Mindoro, this is 103.7 Radyo Natin Bungabong. Radyo Natin. Have a happy holiday from your friendly radio station, Radyo Natin.